video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano ma-withdraw yung na-transfer natin na GGives doon sa ating credit card. So mag-intro muna tayo guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Bago ko po simulan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, so pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. By the way guys, kung naghahanap ka ng legit na trader, dito ka na kay Biopin. Gusto mo bang kumita kahit nasa bahay ka lang? So ito ang simple at legit na way para kumita sa crypto. So gagawin mo lang ay step 1, gumawa ng account sa app na to. Mag-register po kayo sa application, and step 2, mag-deposit kahit maliit lang. Ang minimum nila ay $10. Step 3, pwede ka mag-trade ng Bitcoin o ibang coins. Pero kung beginner ka, may mas madali pang way. So gamitin mo ang copy trading, sundan mo lang ang pro trader at automatic kang kikita kapag kumita sila. So hindi mo kailangan ng experience, so pindot-pindot lang. So possible na malaki yung kikitain mo dito ng extra income. Kung interesado po kayo dito, so click mo lang ang link sa comment section na nakapin para makapagsimula at makapag-register po kayo. Kung meron kayong mga tanungan, so i-message mo lang ako sa aking Telegram. So ilalagay ko dito yung aking Telegram account para ma-message nyo ako kung meron po kayong mga katanungan. Okay guys, so proceed na po tayo sa ating tutorial. Once po na pumasok sa ating credit card yung ni-transfer natin na nila natin sa GGives, so para ma-withdraw natin yan, so kailangan natin ng Grab app. So yun ang una natin step na gagawin natin ay kailangan natin mag-download ng Grab app kung wala tayong Grab app. And then madali lang mag-sign up dito, so kailangan nyo mag-sign up. So pwede kayo mag-sign up dito using your Google account or your phone number. So open po natin yung ating Grab. Pagka-open natin, so ito po yung makikita natin guys. Ito yung itsura po. So ito yung kanilang home na ang kailangan natin gawin para ma-withdraw natin yung ating transaction, yung niload natin sa GGives na ni-transfer natin sa ating credit card. So para ma-withdraw natin yan, so kailangan natin ma-cash in. Ika-cash in po natin ito dito sa Grab. So punta tayo dito sa payment. So sundin nyo lang po ito guys, and then yun, kailangan natin dito mag-cash in gamit yung ating credit card. Cash in, meron sila dito mga cash in methods: e-wallet with InstaPay, online banking with InstaPay, and then link bank account. Since na yung ating ika-cash in is which is yung cards na ni-transfer natin na GLoan doon sa ating credit card. So ito yung ika-click natin, itong cards. So ilalagay lang natin dito yung card number natin na 16 digit at yung expiry date at CVV. So itong CVV, so makikita po natin yan sa ating credit card, yung 3 digit po yan. Tapos continue natin yan. And then kapag na-continue natin, so dito tayo mapupunta sa top up value. So dito natin isa-select yung magkano yung ita-transfer natin. For example 100 or 1,000. So sa akin 100 muna guys, na kasi credit card ko muna ilalagay yung aking GLoan na ni-transfer ko sa aking credit card. So 100 muna guys kasi tutorial naman ito. So ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano natin yan ma-withdraw and ma-cash out through GCash. And then kapag na-select natin yung amount, lalagay natin dito yung amount na 100, and then confirm natin. So once po na na-confirm natin, so i-back natin. So kailangan na naman natin na i-transfer sa ating GCash para doon natin ma-cash out yung ni-withdraw natin na 100 pesos. So as you can see guys, makikita natin dito yung 100 pesos sa Grab wallet. Dito sa GrabPay wallet, makikita natin na 100 pesos yung aking balance. So yan,
kapag na-cash in natin yung ating nilo na GGips na i-transfer natin dito sa GrabPay. So ang gagawin natin, ita-transfer naman natin yan sa GCash para doon natin ma-cash out. Click na dito ang transfer. And then pagka-click natin, dito tayo mapupunta sa verify your identity to enjoy GrabPay Premium Wallet Benefit. So kailangan natin i-verify yung ating itong account po natin sa GrabPay kasi hindi pa natin ito na-verify. So i-verify now, click natin, and then to continue we need your consent. So I agree natin, and then source of funds. So ilalagay natin dito kung ano yung saan natin nakukuha yung funds natin. So pwede salary or family member or remittance, personal saving, inheritance or others. So ang lalagay lang natin dito is family members or remittance. So depende po yan sa inyo. So continue natin. And then dito sa ID details, ilalagay natin dito yung ID na gagamitin natin. So pwede yung TIN ID, SSID, Voters ID, Postal ID or PLC's ID. So ang kanilang recommend po dito ay driver license or SSS or UMID. So pwede po yan TIN ID. Kung ano po yung sa-select natin dito. So TIN ID po yung gagamitin ko dito. And then ID number, yung TIN number po natin dito sa TIN ID yung ang ilalagay natin. And then photo of selected ID, itatap natin dito, i-upload natin yung ating TIN ID. Dapat original po yan. Kapag nailagay natin, i-continue natin, i-click natin itong continue. So ayan, and then kapag na-verify natin yung ating account sa GrabPay, so ang ilalagay na naman natin ay yung amount. Kung makano yung itatransfer natin na balance or amount. For example, yung 100 guys. 100 po yung ilalagay natin dito. So ang mailalagay natin dito is 85 pesos kasi meron pong fee po yan na meron pong transaction fee na service fee na 15 pesos. Click natin itong new recipient kung saan natin isi-send. So siyempre, isa i-wallet natin. So select e-wallet. So isa-select natin dito yung yung e-wallet natin na gagamitin. Ayan, meron sila ditong Banana P, Bayad, Queen PH, GCash. Ayan, para mas hindi tayo mahirapan. So GCash po yung ating gagamitin kasi yan po yung madalas natin ginagamit. Kapag nailagay natin dito yung e-wallet natin, ang ilalagay naman natin ay yung recipient wallet phone number, yung GCash number natin, at yung recipient name, yung GCash name natin. Yun ang ilalagay natin. So and then kapag natapos na yan, save natin. Ilalagay natin yung amount which is 85 pesos kasi meron pong transaction fee na 15 pesos. And then kapag nailagay natin, i-click na lang natin yung confirm. So yun, tapos na po. Papasok na po yan na GCash nyo po. So kapag pumasok na po yan, so naging successful po. So ganun po kadali na ma-withdraw natin yung ating GGips loan doon na ni-transfer natin doon sa ating credit card. Kung meron po kayong mga katanungan guys, so pwede nyo po i-comment at pwede nyo po i-share ang video natin para po makatulong po sa iba. So yun lang po, maraming salamat po sa panonood and God bless to all. So by the way, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so pinutin mo na ang subscribe button para updated ka sa mga susunod nating video.